Praise God. Again, good morning po sa bawat sa atin. Sino po naniniwala, isa sa mga pinakamalungkot na phase sa isang relasyon, yung may isang gusto ng sumuko. Totoo po ba yan? Nangyayari po ba yun na sa isang relasyon, lalo na sa isang marriage, na may isang gusto ng sumuko? At sino po naniniwala, isa sa mga pinakamalungkot na phase sa isang relasyon, yung may isang gusto ng bumitaw? Nangyayari po ba yan? Madalas. At the same time, isa yun sa mga pinakamalungkot na phase sa isang relasyon, yung may isang gusto ng umayaw. Alam niyo po, nakita ko, wala naman talagang relasyon ang nagpatuloy pag may isang gusto ng sumuko eh. Totoo po ba? Pagka meron ng isang gustong sumuko, yung relasyon kahit ano mangyari, kahit gustuhin pa, hindi na nagpapatuloy. At wala naman talagang relasyon ang nagpatuloy pa pag meron ng gustong bumitaw, meron ng gustong umayaw. Alam niyo po, kahit gaano mo pa kagustong magpatuloy kayo, pag aayawan ka na. Totoo po ba yun? Kahit gaano mo pa kagustong magpatuloy kayo, pag susukuan ka na eh. At kahit gaano mo pa kagustong magpatuloy, pag bibitawan ka na. Kasi nga ito ang totoo. Ito po ang realidad pagdating sa pagmamahal. Hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka pa pag ayaw ka ng mahalin pa. Totoo ba yan? Hindi mo mapipilit ang isang tao na mag-stay pa sa tabi mo pag ayaw na niyang mag-stay at may mahal ng iba. At ito ang realidad pagdating sa pagmamahal. Hindi mo mapipilit ang isang tao na piliin ka pa pag may iba nang gustong piliin. Nangyayari po ba yan sa maraming mga relasyon? Yung iba, kahit gustuhin mo pa, pag meron ng ibang gusto, wala na talaga eh. Kahit piliin mo pa, pag may iba nang gustong piliin, wala ka nang magagawa eh. Kahit nagustuhin mo pa, pilitin mo pang mag-stay sa tabi mo, pag may iba nang gustong makasama, hindi mo na mapipilit. Alam niyo po, again, ito yung realidad. Masasaktan ka lang kapag ka pinilit mo. Totoo po ba yan? Pagka ang isang tao na ayaw na mag-stay sa tabi mo, pipilitin mo pa, masasaktan ka lang eh. Pagka ang isang tao, gusto mo pang mag-stay sa tabi mo, pero may iba nang gustong samahan, masasaktan ka lang. Now, ang tanong, kailan ba dapat bumitaw? Sino po naniniwala? There are times sa buhay ng isang tao, sa isang relasyon, kailangan mo nang bumitaw. Totoo po ba yan? Lalo na hindi pa naman kayo mag-asawa. May mga pagkakataon na pinapakita ng Panginoon na kailangan mo nang bumitaw. Again, gaya nga po nung aking nabanggit, may mga pagkakataon, lalo na hindi pa naman kayo mag-asawa, may pinapakita ng dahilan ng Diyos para bumitaw ka na. At unang-una rito, pag hindi ka na kayang mahalin, dapat bumitaw ka na. Totoo mo ba yan? Sino naniniwala? Pag hindi ka na kayang mahalin, dapat bumibitaw ka na. Lalo na, wala pa naman kayo doon sa isang legal, wala pa naman yung basbas ng Panginoon, hindi pa naman kayo kasal. Dapat, pag hindi ka na kayang mahalin, matuto ka nang bumitaw. Doon sa mga young pro natin, doon sa mga kabataan, lalo na hindi pa naman kayo kasal, pag hindi ka na kayang mahalin, bumitaw ka na. Alam niyo po, ang tanong, ano ba implication? Pag pinilit mo pa ang sarili mo sa isang tao na hindi ka na kayang mahalin, unang-una, you will lose your real value. Alam niyo po, pag pinilit mo ang sarili mo sa isang tao na hindi ka na kayang mahalin, ikaw mismo yung magtatanggal ng totoong halaga mo. Sino po naniniwala, mahalaga ka? Lalo na bilang anak ng Diyos. Alam niyo po, pag pinilit mo ang sarili mo na mahalin ka pa kahit ayaw ka nang mahalin, pinabababa mo totoong halaga mo. At pag pinilit mo ang sarili mo na mahalin ka pa, kahit ayaw ka nang mahalin, kahit ikaw sa sarili mo, mahahabag ka. Anong pinapakita nito? Pag ayaw na sa'yo, huwag mo nang ipilit ang sarili mo dahil marami pang pwedeng magmahal sa'yo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Lalo na doon sa mga kabataan natin, pag ayaw na sa'yo, pwede pa namang, marami pa naman yung pwedeng magmahal sa'yo.
Pag ayaw na sa'yo, huwag mo nang paikutin ang mundo mo sa taong masasaktan ka lang. Totoo ba yan? May mga tao, alam nang masasaktan, pero pinapaikot pa rin ang mundo niya sa taong sasaktan lang siya. Alam niyo po, pag ayaw na sa'yo, huwag mo nang ibaba ang pagkatao mo sa taong hindi alam ang halaga mo. Gaya po ng madalas na sinasabi ko, if they don't feel your presence, let them feel your absence. You should always have the courage to leave the table if respect doesn't serve anymore. Lalo na sa isang relasyon, pagka hindi na pinaparamdam sa iyo na mahalaga ka, dapat matuto ka. Nabigyan ng halaga ang sarili mo. Pag hindi na pinaparamdam sa iyo ang respeto, dapat ikaw mismo sa sarili mo ang nagbibigay ng respeto. Now, pag hindi ka na kayang mahalin, hanapin mo na lang yung kaya kang mahalin. Hindi kasalanan ng gustong bumitaw o mabuhay sa totoong worth niya. Sino po naniniwala? Hindi naman kasalanan yung mabuhay sa totoong worth mo. Hindi naman kasalanan na hanapin mo na maramdaman yung totoong halaga mo. Hindi kasalanan ang umalis sa isang relasyon na hindi ka kayang mahalin. Lalo na't, again, hindi pa naman kayo kasal. At hindi kasalanan na hanapin ang totoong magmamahal sa iyo na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ikalawa, kapag ka pinipilit natin ang ating sarili, you will lose right perspective on love. Alam niyo po, hindi lang mawawala yung totoong halaga mo kapag ka pinipilit mo ang sarili mo sa isang tao na hindi ka na kayang mahalin. Alam niyo po, pag pinilit mo pa ang sarili mo sa taong hindi ka na kayang mahalin, mawawala yung tamang pagtanaw mo sa pag-ibig. Ano ibig sabihin nito? Pag mali ang pagkaunawa mo sa pag-ibig, ipipilit mo pa sarili mo kahit ayaw na sa'yo. Totoo po ba yun? May mga tao, kahit ayaw na sa kanila, pinipilit pa yung kanilang sarili kasi nga mali na pagkaunawa sa pag-ibig. Pag mali pagkaunawa mo sa pag-ibig, ipipilit mo pa sarili mo kahit ikaw na lang ang nagmamahal. At pag mali ang pagkaunawa mo sa pag-ibig, ipipilit mo pa sarili mo kahit hindi na dapat. Kasi nga, ang tamang perspective sa pag-ibig, ang pag-ibig hindi pinipilit. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Ang pag-ibig hindi siya pinipilit. Ang tamang perspective sa pag-ibig, ang pag-ibig hindi nililimos. At ang tamang perspective sa pag-ibig, ang pag-ibig hindi nagmamakaawa. Pagka ang isang tao mahal ka, hindi ka manlilimos ng pag-ibig sa kanya. Pag ang isang tao totoong mahal ka, hindi ka magmamakaawa sa kanya. Kasi iyon yung tamang perspective ng pag-ibig. Kusa siyang binibigay. Hindi nililimos, hindi pinipilit. Ikalawa, kailan ba dapat bumitaw sa isang relasyon? Pag hindi ka na kayang irespeto. Alam niyo po, pag hindi ka na kayang irespeto, dapat bumitaw ka. Yung bang harap-harapan, tinatanggalan ka ng respeto sa harap ng maraming tao. Alam niyo po, pag ikaw mismo nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo dahil sa ginagawa sa iyo ng isang tao, dapat bumitaw ka na sa relasyon na yon. Anong pinapakita nito? Una, you can respect without loving, but you cannot love without respecting. Dapat malino sa atin yon. Pwede ka namang rumespeto sa isang tao kahit hindi mo siya mahalin, pero tandaan niyo po, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi kasama ang respeto. Dapat malino yon. Pwede kang magmahal kahit hindi mo pwede kang rumespeto kahit hindi mo mahalin ang isang tao, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi kasama ang pagrespeto. That's the point. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang isang tao, pero may iba ka pang mahal. Totoo po ba yan? Kawalan ng respeto, yung may mahal ka na, magmamahal ka pa ng iba.
Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang isang tao, pero kahit kanino, ipinamamalita mo ang kahinaan niya. Kawalan ng respeto yon sa isang tao. At hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na mahal mo ang isang tao, pero kahit kanino, ipinapahiya mo siya. Kawalan yon ng respeto. Ikalawa, respect is an expression of genuine love. Alam niyo po, parang ang hirap paniwalaan na totoong pagmamahal yung kawalan ng respeto. Totoo po ba yun? Hindi ka pwedeng magsabi na napakatotoo yung pagmamahal mo nang walang kasamang pagrespeto. Huwag kang maniwala na mahal ka kung gusto ka lang anakan pero ayaw ka namang panindigan. Sa mga kabataan natin, sa mga young pro, huwag kang maniniwala doon na mahal ka pero ang gusto lang anakan ka pero hindi ka naman paninindigan. Huwag kang maniniwala na mahal ka kung pakilala lang sa mga magulang niya, hindi ka magawang maipakilala. Maniwala ka. At huwag kang maniniwala na mahal ka nga kung nagagawa kang makalimutan dahil sa barkada at sa bisyo. Kahit pa mga kasama sa church, kapag ka nagagawa kang kalimutan o makalimutan ang boyfriend mo, ng girlfriend mo, dahil ang sinasabi, merong ginawa kasama yung mga kasamahan sa church, tandaan mo, hindi ka kayang seryosohinan. Alam niyo po, again, kung ganda mo lang ang gusto, maniwala ka, hindi ka seryosohinan. Kung companionship lang ang gusto, maniwala ka, hindi ka seseryosohin nun. At kung kaya-kaya kang ipagpalit sa barkada, sa bisyo, maniwala ka, hindi ka seseryosohin nun. Ikatlo, kailan ba dapat bumitaw? Pag hindi ka na kayang samahan. Alam niyo po, hindi lang pag hindi ka na kayang mahalin, pag hindi ka na kayang irespeto, pag hindi ka na rin kayang samahan, bumitaw ka na. Sino po naniniwala? Pag hindi ka na kayang samahan hanggang dun sa dulo, dapat bumibitaw ka na. Alam niyo po, pag ang ipinararamdam sa iyo, mag-iisa ka pagdating ng panahon. Ngayon pa lang, bitawan mo na. What's the point? Una, ang pagbitaw sa taong hindi ka kayang samahan hanggang sa dulo, self-care ang tawag doon. Alam niyo po, pag-iingat sa sarili mo, yung pagbitaw sa taong sasamahan ka lang pag kailangan ka. Totoo ba? May mga taong ganito? May mga boyfriend, may mga girlfriend, may mga partner. Minsan kahit asawa pa sasamahan ka lang pag kailangan ka Pero pag hindi ka na kailangan, iniiwang ka sa ere. Totoo po ba? Nangyayari yon? Alam niyo po, pag-iingat sa sarili mo, yung pagbitaw sa taong sasamahan ka lang, pag gusto kang samahan, pagka okay ka, pagka ayos ka, ang sitwasyon mo, doon ka lang sasamahan. Ano pinapakita nito? Masasaktan ka lang sa isang relasyon, nasasamahan ka lang pag kailangan ka. Masasaktan ka lang sa isang relasyon, nasasamahan ka lang pagka gusto kang samahan, at masasaktan ka lang sa isang relasyon, nasasamahan ka lang pag okay ang sitwasyon mo. Ikalawa, ang pagbitaw sa isang taong hindi ka kayang samahan hanggang dulo, ang tawag doon, self-love. Alam niyo po, pagmamahal sa sarili, yung pagbitaw sa taong wala kang balak samahan hanggang sa dulo. Sino po rito, by the way, lalo na sa mga kabataan, sa mga young pro, gusto mo yung boyfriend mo ngayon, yung girlfriend mo ngayon, hanggang dulo kayo na? Sino rito yung mga gusto? Hanggang dulo kayo na. At sino rito gusto, pagkatapos nitong message, bibitaw na kayo? Alam niyo po, again, ito yung dapat maging malinaw sa atin. Pagmamahal sa sarili, yung pagbitaw doon sa taong hindi ka hayang samahan hanggang dulo Pag hindi mo natutunang mahalin ng tama ang sarili mo, tandaan niyo po, mahihirapan ka rin ibigay ang tamang pagmamahal sa iba. Bakit kailangan mong mahalin ng tama ang sarili mo? Kasi nga,
Pag hindi mo natutunang mahalin ng tama ang sarili mo, hindi ka rin naman makakapagmahal ng tama ng iba. Pag hindi mo natutunang pahalagahan ng tama ang sarili mo, hindi ka rin makakapagpahalaga ng tama ng ibang tao. At pag hindi mo natutunang ingatan ng tama ang sarili mo, hindi ka rin makakapag-ingat ng ibang tao ng tama. Again, pag hindi ka na kayang mahalin, bumitaw ka na. Pag hindi ka na kayang irespeto, bumitaw ka na rin. At pag hindi ka na kayang samahan hanggang sa dulo, bumitaw ka na rin. Now, the question is, kailan naman mali ang pagbitaw? Una, pagbibitaw ka lang dahil may nakita ka ng iba. Totoo ba? May mga tao, bumibitaw kasi may nakita ng iba. Totoo po ba yan? Sino aminado? Sobrang sakit yun. Pag binitawan ka ng isang tao dahil meron lang siya ibang nakita. Nangyayari ba yon? Madalas na unexpected sa isang tao dahil may ibang nakita, yung kanyang girlfriend o boyfriend o partner or even yung asawa, bumibitaw na. Alam niyo po, isa sa mga pinakamaling dahilan ng pagbitaw, dahil lang may nakita kang iba. Alam niyo po, hindi dahil may nakitang pagkukulang, kundi may nakitang iba. Bumitaw sa relasyon, hindi dahil may nakitang pagkakamali, kundi dahil may nakitang iba. What's the point? Ang taong nakakita ng iba, madaling makaimbento ng mali ng taong gustong ipagpalit. Totoo pa ba yan? Tandaan nyo, lalo na sa mga babae at maging sa mga lalaki, na mga kabataan, mga young pro, ang taong nakakita ng iba, madaling umimbento yan ng mali, ng gustong ipagpalit. At ang masaklap, alam niyo po, ang taong nakakita ng iba, sa isang igla, nakakaimbento ng mali ng isang tao. Yung dating hindi naman mali sa'yo, ngayon, mali na siya. O mali na siya dahil may nakita na siyang iba. Yung dating hindi naman pangit sa'yo, ngayon pangit na dahil may iba na siyang nakita. At yung dating hindi naman masama sa tingin niya, masama na ngayon sa tingin niya dahil may nakita ng iba. Ikalawa, ang taong nakakita ng iba, madaling makaimbento ng pagkukulang ng taong gustong ipagpalit. Totoo ba yan? Pag nakakita siya ng iba, alam nyo, hindi lang siya makakaimbento ng mga pagkakamali mo. Madali din siyang makaimbento ng pagkukulang mo. Alam nyo po, pag ang isang asawa nakakita ng iba, lahat ng pwedeng ibintang na pagkukulang ng asawa, iimbentohin. Totoo po ba yan? Pag ang isang boyfriend, ang isang girlfriend, nakakita ng iba, lahat ng pagkukulang ng boyfriend niya o ng girlfriend niya, iimbentuhin. At alam niyo po, pag nakakita siya ng iba, maniwala ka, kahit hindi ka nagkulang ng pagmamahal, sasabihin nagkulang ka. Totoo po ba yan? At ang malungkot, kanino niya sinasabi yon? Doon sa ipagpapalit sa iyo. Ang isang taong nakakita ng ibang mamahalin, alam niyo po, madaling makakita, hindi lang ng pagkukulang mo, hindi lang ng pagkakamali mo, maging ng mga pwedeng ibintang pa na pangit sa iyo. At ang malungkot doon, madalas, kanino niya sinasabi yon? Doon sa taong gusto niyang ipagpalit sa iyo. Bakit niya sinasabi yon doon sa tao na gustong ipagpalit sa iyo? Alam niyo po, to justify yung kanyang maling nagawa, to justify yung kanyang maling hakbang, and at the same time, to lessen yung guilt na meron sa puso niya. Kasi sa maniwala kayo't hindi, kahit papaano nagigilty pa rin naman yung mga nagluloko na karelasyon. Totoo mo ba yan? Yung mga boyfriend na nakakita ng iba, kahit papaano nagigilty pa yan eh. Yung mga girlfriend na nakakita ng iba, kahit papaano nagigilty pa yan. Kaya umiimbento ng pagkukulang mo, umiimbento ng pagkakamali mo, simply because gusto niya na malesen
yung guilt na meron sa puso niya. Now, another thing, ano pa yung maling dahilan ng pagbitaw? Pagbibitaw ka lang dahil sa udyok ng iba. Totoo po ba? May mga tao, bumitaw sa isang relasyon, hindi dahil nakakita ng iba, kung hindi dahil sa udyok ng iba. Alam niyo po, may mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagkahiwalay dahil doon sa udyok ng ibang tao. May mga mag-asawa, nagkahiwalay dahil doon sa udyok ng mga kamag-anak ng both parties. Alam niyo po, isa sa mga pinakamaling dahilan ng pagbitaw dahil lang sa gusto ng iba. Totoo ba yan? Napakamali na bibitaw ka sa relasyon mo dahil lang gusto ng iba. Napakamali na bibitaw ka sa iyong relasyon dahil lang sa paghimok sa iyo ng iba. Alam niyo po, again, may mga asawa na bibitawan yung relasyon sa asawa dahil lang sa gusto ng iba. Dahil lang sa udyok ng iba. May mga partner kayang bitawan ng relasyon dahil lang sa udyok ng iba. Ano pinapakita nito? Tandaan niyo po, unang-una, napakadaling masira ang isang relasyon na napakaraming boses na pinakikinggan. Totoo po ba yan? Pag napakaraming boses ang pinakikinggan ng isang tao o sa isang relasyon, ang daling masira nito. Alam niyo po, walang relasyon ang magpa-prosper pag napakaraming boses ang pinapakinggan. Okay pa po ba yung sounds? Nawawala yung ating sounds. Okay. Alam niyo po, walang relasyon ang magtatagal pag napakaraming boses na galing sa labas ang nagdidesisyon. At walang relasyon ang mananatiling buo pag napakaraming nagbibigay ng direksyon para sa isang relasyon. Baka may ibang mic dyan. What does it mean? Walang masama na tumanggap ng payo, pero tiyakin mo yung payo sa ikabubuo mo at ng relasyon mo. Walang masama na tumanggap ng payo, pero tiyakin mo yung payo sa ikabubuti mo at ng relasyon mo. Walang masama na tumanggap ng payo, pero tiyakin mo sa ikatatatag mo at ng relasyon mo. Alam niyo po, pag sa ikasisira mo at ng relasyon mo, huwag mong tanggapin ang payo. Pag sa ikasasama mo at ng relasyon mo, huwag mong tanggapin ang payo. At pag sa ikababagsak mo at ng relasyon mo, huwag mong tanggapin ang payo. Ikalawa, napakaraming boses, hindi boses ng pagmamalasakit. Ito po yung reality. Tandaan nyo, hindi lahat ng boses na naririnig mo, boses ng pagmamalasakit sa relasyon mo. Alam niyo po, hindi naman lahat ng boses na maririnig mo, nagmamalasakit talaga sa relasyon mo eh. Hindi naman lahat ng boses na maririnig mo, gusto talaga kayong mabuo. Yung iba, gusto nga masira kayo eh. Totoo po ba yan? Hindi naman lahat ng boses na maririnig mo, gusto talagang makatulong. Yung iba, gusto lang makagulo. Anong ibig sabihin nito? Hindi lahat ng payo siniseryoso. Tandaan niyo po, lalo na sa inyong relasyon, hindi lahat dapat siniseryoso. Hindi lahat ng nagpapayo, pinapakinggan. At hindi lahat ng nagpapayo, totoo. Salain lang ang dapat seryosohin, salain lang ang dapat pakinggan, at salain lang kung ano yung totoo. Doon sa mga taong nagpapayo sa relasyon mo, tiyakin mo, totoo yung sinasabi niya. Tiyakin mo, may malasakit talaga yung naririnig mong boses. At tiyakin mo na dapat mo talagang pakinggan. Ikatlong dahilan ng maling pagbitaw, pagbibitaw ka lang dahil sa pera. Alam niyo po, napakamaling dahilan ang pagbitaw sa relasyon ng dahil lang sa pera. Totoo po ba yan? Maling-maling dahilan na bibitaw ka sa iyong relasyon dahil lang sa pera. Alam niyo po, may mga relasyon na sira dahil sa pera. Totoo po ba yan? May mga relasyon na sayang dahil sa pera. At sino po naniniwala
Pwede naman talagang dumaan ang isang relasyon sa problema sa pera, pero hindi dapat na maging dahilan ang paghihiwalay ng paghihiwalay ang pera. Totoo po ba yan? Pwedeng makaranas ng problema ang isang relasyon, pwedeng dumaan sa pagsubok, sa problema sa pera ang isang relasyon, pero dapat hindi ito nagiging dahilan ng paghihiwalay. Pwede naman talagang dumaan ang isang relasyon sa problema sa pera, pero hindi dapat na maging dahilan ng pang-iiwan ang pera. What's the point? Una, one day, pwedeng maubos ang pera ng ipinalit mo. Tandaan niyo po, sino man ang ipinalit mo na mas maraming pera before, pwedeng isang araw maubos yung pera niya. Pwedeng yung ipinalit mo, maubos din ang pera niya. Kasi nga, ito ang totoo. Hindi mo pwedeng panghawakan yung yaman na meron ngayon. Bukas hindi na pwedeng iyon pa rin yung yaman na hawak niya. Hindi mo pwedeng panghawakan na yung dami ng pera ng ipinalit mo ngayon, iyon pa rin yung dami ng pera niya kinabukasan. At hindi mo pwedeng panghawakan na yung status ng ipinalit mo ngayon, kinabukasan, iyon pa rin yung status ng kanyang finances. Paano kung dumating yung ikot ng buhay na yung iniwan mo, mas mayaman na? Totoo ba nangyayari yan? Na minsan, yung mga iniwan, sila pa yung yumaman. Ang tanong, babalikan mo ba? Ikalawa, one day, pwedeng hindi ka na mapasaya ng pera. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Pwedeng isang araw, hindi ka na mapapasaya ng pera. Alam niyo po, hindi sa lahat ng oras kayang magbigay ng saya ng pera. Hindi sa lahat ng sitwasyon, pera kailangan ng isang tao para sumaya. At sino po naniniwala, hindi sa lahat ng panahon, pera ang kailangan ng tao para sumaya. Time will come, pwedeng hanapin mo yung saya na dala sa buhay mo ng asawang pinagpalit mo dahil sa pera. Time will come, pwedeng hanapin mo yung saya na dala sa buhay mo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo na pinagpalit mo dahil sa pera. Anong ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, importante ang pera sa isang relasyon. Pero huwag mong hayaang pera ang magpasaya sa relasyon niyo. Importante ang pera sa isang relasyon, pero huwag mong hayaang pera ang magpanatili sa inyong relasyon. Importante ang pera sa isang relasyon, pero huwag mong hayaan na pera ang maging dahilan bakit mag-i-stay ka sa isang relasyon. Dahil bukod sa nauubos ang pera, nauubos din ang kakayanan nito na magpasaya. Hindi lahat ng panahon, pera ang kailangan mo. Now, the question is, bakit nga ba pinagsama ng Diyos ang isang babae at ang isang lalaki? Alam niyo po, hindi para sa kontrata lang ng pagsasama, kung hindi ng pagmamahalan. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw ng pompyang na maingay. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, ang isang relasyon, lalo na ang marriage, binuo ng Diyos, hindi lang para sa kontrata. Kasi nga, kahit gaano karaming kontrata pa meron ng dalawang tao, pag-ibig ang nawala, baliwala lahat ang kontrata. Kahit ilampung simbahan pa ang pagkasalan ninyo, pag nawala na ang pag-ibig, baliwala na lahat yan. Kasi nga, kaya nga, ang paalala ni Paul sa mga taga-Corinthian at sa mga taga-Corinto, walang kwenta lahat ng gagawin nyo kung wala ang pag-ibig. Anong kinalaman nito sa isang relasyon, lalo na sa isang marriage? Una, ang pagsasama,
Madaling sirain ang pagkakamali o pagkukulang, pero hindi ang pag-ibig. Sino po naniniwala? Madaling masira ang isang relasyon ng pagkakamali at pagkukulang, pero hindi ang pag-ibig. Alam niyo po, pansinin niyo, pag pag-ibig ang higit na dahilan, kaya kayo nagsasama, kayo nasa iisang relasyon, ang tibay ng kapit niyo sa isa't isa. Totoo ba yan? Pagka hindi kontrata lang, ang pinanghahawakan ninyo, ang tibay ng inyong relasyon. Pag ang pinanghahawakan ninyo, pag-ibig. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Dahil ba sa pag-ibig, kukonsintihin na lang ang pagkakamali at pagkukulang? No. Sa halip, dahil sa pag-ibig, iingatan mong magkamali eh. O yung magkamali ka man, hindi mo ulit-ulitin ang pagkakamali. Totoo ba yan? Pagka ikaw, mayroong pag-ibig sa puso mo para sa iyong asawa, para sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, alam niyo po, hindi mo naman ulit-ulitin ang pagkakamali eh. Pwede kang magkamali pero hindi mo ulit-ulitin. At dahil sa pag-ibig, anumang kahinaan meron ka, hindi mo lang iiwasan, iiwan mo pa dahil sa pag-ibig mo. Meaning, dahil sa pag-ibig, sinusubukan ka palang magkamali, iiwas ka na. Dahil sa pag-ibig, tinutokso ka palang ng kahinaan, lumalayo ka na. Ikalawa, ang pagsasama, madaling palamigin ng paglalayo o di pagkakaunawaan, pero hindi ang pag-ibig. Alam niyo po, lalo na doon sa mga long distance relationship, o yung mga LDR na tinatawag, alam niyo po, isa sa mga panganib ng ganitong klase ng relasyon, madali siyang palamigin ng mga pagkakamali at pagkukulang. What's the point? Habang nasasanay kayo na malayo sa isa't isa, palamig ng palamig ang relasyon niya. Habang nasasanay kayo na hindi hinahanap ang isa't isa, palamig ng palamig ang relasyon nyo. At habang nasasanay kayo na may kanya-kanyang buhay, paubos ng paubos ang init ng inyong relasyon. At the same time, habang palalim ng palalim ang hindi pagkakaunawaan, palayo na rin ang palayo ang loob sa isa't isa. Kaya nga dapat sinasanay ang relasyon o hindi dapat sinasanay ang isang relasyon na ang tagal na magkalayo. Hindi dapat pinatatagal ang hindi pagkakaunawaan. Dalawang bagay na dapat iniingatan sa relasyon. Yung masanay kayo sa matagal na magkalayo. Yung masanay kayo na matagal na hindi nagkakaunawaan. Dahil hindi nyo alam kung hanggang kailan lang naman talaga kayo mabubuhay na magkasama. Hindi nyo alam kung hanggang kailan nyo lang pwedeng ma-enjoy ang presence ng bawat isa. Hindi nyo alam kung hanggang kailan nyo lang pwedeng ipadama ang pagmamahal sa isa't isa. So huwag lang magsama dahil sa kontrata, magsama dahil sa pag-ibig. Ikalawa, hindi para gawing katulong, kundi para maging kaagapay mo siya at kaagapay ka niya. Kaya ka binigyan ng Panginoon ng relasyon para maging kaagapay mo. Gaya ng sinasabi doon sa Genesis chapter 2 verse 18, ang sabi doon, meron tayo nan? Alam niyo po, sabi doon, Genesis chapter 2 verse 18, sa Korinto yung nakalagay. Alam niyo po, ito yung eksena kung saan ang Panginoon, ang sabi niya, hindi makakabuti sa isang lalaki na mapag-isa. Kaya lumikha ang Panginoon ng isa pang nilalang na sabi ng Panginoon na babagay para sa kanya na makakatuwang niya. Alam niyo po, may mga tao mali pagkaunawa, bakit binigyan ng kasama sa buhay? Totoo po ba yan? May mga asawa, mali pagkaunawa, bakit binigyan ng asawa? May mga boyfriend, mali pagkaunawa, bakit binigyan ng girlfriend? At may mga girlfriend, mali pagkaunawa, bakit binigyan ng boyfriend ng Panginoon? Alam niyo po, again ang sabi doon, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa.
Siya'y igagawa ko na isang katuwang na nababagay sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Una, ang pagsasama ay ibinigay para maibsan ang bigat ng buhay, hindi para dagdagan. Tandaan niyo po, kaya kami asawa, kaya ka ibinigay sa asawa mo para maibsan ang bigat ng buhay niya. Kaya ka may girlfriend, may boyfriend, para maibsan ang bigat ng buhay niya. Hindi para dagdagan ang bigat ng buhay niya. Alam niyo po, again, nagbigay ang Diyos ng makakasama sa buhay para mapagaan ang buhay. At nagbigay ang Diyos ng makakasama sa buhay, lalo na asawa, para mapadali ang buhay. What does it mean? Dapat ang kasama sa buhay, lalo na asawa, nagpapagaan ang buhay ng asawa, hindi nagpapabigat. Dapat ang kasama sa buhay, lalo na asawa, nagpapagaan ng pagsasama, hindi nagpapabigat. At dapat ang kasama sa buhay, lalo na asawa, nagpapagaan ng marriage, hindi nagpapabigat. Dahil ito ang totoo, napakasakit sa isang tao na ang dahilan ng kabigatan niya, asawa niya. Napakasakit sa isang tao na ang dahilan ng hirap ng buhay niya, asawa niya. At napakasakit sa isang tao na ang dahilan ng sakit o pasakit ng buhay niya, yung asawa niya. Ikalawa, ang pagsasama ay ibinigay para may makatuwang, hindi para may mapagpasahan ng responsibilidad. Tandaan niyo po, lalo na sa mga mag-asawa, ibinigay ng Diyos ang relasyon para may makatuwang, hindi para pagpasahan lang ng responsibilidad. Alam niyo po, isa sa mga napakalungkot na mukha ng isang relasyon, yung nag-iisa ang bumubuhat sa relasyon. Kahit na mag-boyfriend pa lang kayo, mag-girlfriend pa lang kayo, pag-iisa lang ang bumubuhat sa relasyon, napakalungkot na mukha ng isang relasyon. And how much more kung mag-asawa na kayo? Alam niyo po, napakalungkot na mukha ng isang relasyon, yung nawala na yung diwa ng pagtutulungan. At napakalungkot na mukha ng isang relasyon, yung iniasa na sa iisa ang pagbuhat sa relasyon. Ano pinapakita nito? Napakalinaw po ang sabi ng Biblia. Napakalinaw ang sabi ng Panginoon. Katuwang sa buhay, hindi katulong sa bahay. Tama po ba yan? Napakalinaw yung sinasabi ng Panginoon eh. Bibigyan ko siya ng katuwang sa buhay, hindi katulong sa bahay. Kaya dapat alam niyo po, sa mga asawang lalaki, dapat huwag mong gagawing katulong ang asawa mo. Dahil hindi katulong ang binigay sa iyo ng Panginoon. Katuwang sa buhay. Napakalinaw nun. Napakalinaw ang sabi ng Panginoon, katuwang sa buhay, hindi iiwan sa buhay kapag ka may problema na. Napakalinaw ang sabi ng Panginoon, katuwang sa buhay, hindi ipagpapalit pag may nakita o nagmukhang ewan na yung asawa dahil sa pag-iintindi sa bahay. Iyon yung sabi ng Panginoon. Dapat, napakalinaw sa atin, ang sabi ng Panginoon, katuwang sa buhay, hindi lolokohin pag may nakitang maganda o kasamahang maganda sa trabaho. Napakalinaw ang sabi ng Panginoon, katuwang sa buhay, hindi ipapahiya pag nagkakamali. At napakalinaw ang sabi ng Panginoon, katuwang sa buhay, hindi titipirin sa pera. Yung binibigay na budget sa asawa, pang-pamilya po iyon. Pero dapat ang asawa, may sariling pera para ma-enjoy ang buhay niya. Sino po naniniwala? Dapat ganun tinatrato ang asawa. Malinaw ang sabi ng Panginoon, katuwang sa buhay, hindi katulong sa bahay. Katuwang sa buhay, hindi iiwan pag may problema na. Katuwang sa buhay, hindi ipagpapalit pagka medyo nagmukhang ewan na. At katuwang sa buhay, hindi ipagpapalit pag may nakitang magandang iba. And finally, alam niyo po, bakit pinagsama ng Diyos ang isang babae at isang lalaki? Hindi para palungkutin ang buhay, kung hindi para magdagdag buhay sa buhay.
Genesis chapter 2, 21 to 22, ito po yung point. Sabi doon, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, originally, kaya ka binigyan ng Diyos ng makakasama sa buhay para ang buhay niyo ay manatili siya na may buhay kahit pa may problema. Alam niyo po, yung kinuha na yung kay Adan, representing another life. Ibig sabihin, panibagong buhay yon na dapat sa isang relasyon, manatiling may buhay ang relasyon nyo kahit pa may problema. Originally, kaya ka binigyan ng Diyos ng makakasama sa buhay para ang buhay nyo manatiling may buhay kahit pa may kakapusan. At kaya ka binigyan ng Diyos ng makakasama sa buhay originally para yung buhay nyo ay manatiling may buhay hanggang sa pagtanda nyo. Huwag niyong sasabihin na habang tumatagal, parang magkaibigan na lang kayo ng asawa mo, ay dapat di ka na nag-asawa. Nagkaibigan ka na lang. Dapat huwag kayong darating doon sa ganung point. Kahit na tumanda kayo, dapat nandoon pa rin ang init ng pagmamahal, nandoon pa rin yung init ng pagpapahalaga sa isa't isa. Huwag darating yung point na sasabihin nyo, parang magkaibigan na lang kami. O sasabihin nyo, parang magkapatid na lang kami, magkamukha na kami, magkakasala pa kayo nun. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, growing old with your wife, with your husband, is your best gift to your marriage. Sino po rito gusto niyang tumanda kasama yung asawa niya? Sino po rito gusto niya siya lang ang tumanda? Sa mga young pro, sino rito gusto mo, yung merong ka ngayon, ito na yung tatanda na kasama mo? Yung iba, puro plastic, ayaw pang umamin. Taas ang kamay, yung gusto. Yung meron siya, yun na yung gusto niyang makasama habang buhay. Alam niyo po, again, growing old with your wife, with your husband, it is the best gift you can give to your marriage. Alam niyo po, pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong asawang babae, yung hanggang sa pagtanda nyo, kasama mo siya. Pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong asawang lalaki, yung hanggang sa pagtanda nyo, kasama mo siya. At pinakamagandang regalo sa inyong marriage, yung hanggang sa pagtanda nyo, magkasama pa rin kayo. Again, sino po sa oras na ito, decided na hindi siya lalabas sa oras na ito, na sa puso niya, ang gusto niya, pagtanda niya, yung ibinigay na ng Panginoon sa kanya. Sino po rito yun yung gusto niya? Decided ka na hanggang pagtanda mo yung asawa mo, yun yung gusto mo nang makasama. At sa mga young pro natin, yung ibinigay na ng Diyos sa'yo, decided ka na Lord, ito na yung gusto kong makasama sa buhay ko. Alam niyo po, again, hindi lahat ng pinagsama nakarating hanggang dulo. Hindi lahat ng couple tumandang magkasama. Kaya nga, kung binigyan ka na ng Diyos ng makakasama sa buhay, pakamahalin mo na. Pakaingatan mo na, pakapahalagahan mo na, at higit sa lahat, samahan mo na hanggang sa inyong pagtanda. Dahil ito yung pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa taong iniregalo sa iyo ng Diyos. Let us pray.
Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Lord, I pray na lahat po ng marriage, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng mga mag-asawa na naririto, nasa online service, patuloy na buklurin mo ng pag-ibig, pagrerespeto, pag-iingat sa isa't isa, ang kanilang pagsasama. Sa mga young pro na meron na po, Panginoon, na ibinigay ka na boyfriend o girlfriend, loobin mo po na maging tama na sila para sa isa't isa. At sila na rin hanggang sa dulo, Panginoon, hanggang kanilang pagtanda. Salamat po. Patuloy na ang tinanggap po namin na mensahe ng paalala mula sa iyo, manatili sa aming mga puso hanggang sa aming pagtanda. Salamat po. Muli, nataas ka nawa na luwalhati sa kabuuan po ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat.